Kasabay po ng masungit na lagay ng panahon, nagkaaberya naman sa MRT kaninang umaga ang mga pasahero. Naperwisyo na naman. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, naku po, umabot ng halos 500 meters. Ang haba ng pila ng mga pasahero kaninang rush hour pa naman. At uulan, titigil, uulan, ganyan pa naman ang sitwasyon nila kanina. Yung pila kanina dun sa North Avenue Station, umabot hanggang sa may Mother Ignacia ang haba ng pila. At yung security guard ng MRT, pinupuntahan yung mga nasa pila para sabihin na may technical problem yung MRT, kaya provisional service lamang yung may bibigay ng MRT. Ibig sabihin ng putol ang biyahe. Yung sasakay ng North Avenue hanggang Shaw Boulevard lamang station at pabalik. Ganon din yung sa Quezon Avenue Station, ganon din kahaba ang pila. Dahil nga dun sa provisional service na ipinatupad. Dahil meron daw technical problem doon sa doon sa Taft Avenue Station na kinukumpuni ng mga oras na yon. Hindi pa malinaw kung ano yung technical problem na yon dahil yan yung lilinawin natin sa press conference ng Department of Transportation anytime now. Kung ano yung naging technical problem na yon at dahilan at 8 tren lamang yung naka-arangkada kaninang rush hour. Pero bandang alas 8 naman, Connie, ay bumalik na sa normal yung operasyon dahil yung 17 trains at tapos na rin yung pagkukumpuni sa Taft Avenue ay naibalik na yung 17 trains sa kanilang mga biyahe. Kaya bumalik na yung normal, ibig sabihin yung queuing ng mga pasahero ay bumalik na sa normal. May pila pero at least umaandar paakyat ng istasyon at nakabiyahe na uli ang mga pasahero, Con. Ayun, at least good news, bumalik na yung normal operation. Pero Mark, nakausap natin siguro yung mga ilan dyan sa mga mananakay natin. Doble pahirap dahil maulan. Tapos ang haba nitong pila kaninang umaga. Mark, ano yung mga sentimiento na parating nila sa'yo? Oo, syempre kasi yung ulan kahit naman nakapayong ka, 'di ba? Pag nasa pila ka, yung tulo nung payong ng katabi mo tutulo rin sa damit mo, napaka-inconvenient. Right. At biglang titila, iinit kaya hindi mo maintindihan, nakapayong sila pero sige rin ang pagpaypay yung mga pasahero. At syempre bukod doon yung stress na may hinahabol kang oras dahil hindi mo naman inakala, 'di ba? Syempre yung mga commuter natin planado yung kanilang biyahe eh. So kung halimbawa may biglaan na ganyang aberya, mapuputol ang biyahe mo hanggang Shaw Boulevard ka lang, ay nasistress ka na kung ikay aabot sa iyong oras ng pasok, sa trabaho, sa eskwelahan. So talagang yun ang mas kinabibuisit nila, hindi na yung pipila sila, sanay na silang pumila pero yung hinahabol nilang oras sa kanilang mga trabaho at pagpasok sa eskwela, yan ang naging problema. At saka medyo mahaba-haba ito dahil 2 hours, Connie, yung naging aberya. Oo, hindi naman ito yung ilang minuto lang na ibalik na sa normal operation. Medyo matagal-tagalan 2 hours para sa isang napakahalagang mass transport system na magka-aberya ng ganun. At 8 out of 17 trains lang ang nakabiyahe. Kaya tumukod yung pila at it took time bago sila na-accommodate lahat nung magbalik sa normal yung 17 trains na biyahe. Bukod doon, bitin pa ka mo, di ba? Hindi pa sila talagang mahatid nung main road nila talaga or route, no? So anyway, Mark, aantabayanan na lang natin yung paliwanag dyan ng pamunuan, ano, para nang sa gayon mas malinaw kung ano ang mga direktiba ba o kung anong ginagawa nila ngayon na pwedeng makatulong sa mga naghihirap talaga nating mga mananakay. Thank you, Mark. Okay. Sa Thank you, update. Connie. Yan naman si Mark Salazar.